good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi or hapon man. So ngayon mag-alas 6 na naman ng gabi. So maaga tayong makakapag technical review ngayon sa ating stock market sa mga nag-trending na mga stock ngayong araw. So ngayon is September 16, 2020. So yung mga nag-trending na stock ngayon ay sina ESEN or EC Energy Corporation, Ali, Ayala Land Incorporated, dito, CMA Holding Corporation, Prutas Holding Incorporated, then Holcim or Holcim Philippines Incorporated, All Home Corporation, saka MEH, Metro Alliance Holding and Equities, yung letter A niya, then Merrimart Consumer Corporation, then si Tech or Certic Holding Philippines Corporation. So, ngayon guys, gawa natin sila ng tinatawag na technical analysis based doon sa graph na makikita natin sa ating Instagram. So, pero ang ilan sa mga to guys, magbibigay din tayo ng about mga fundamentals na nabasa natin sa ilan sa mga stock na to. So, ilan sa mga stock na to guys is ginawan ko ng research. So nagre-research ako minsan about sa kanila, so pag may time ako, kaya may nababasa ako minsan ng mga fundamental, so doon din ako minsan nagbabase at hindi lamang sa mga technical. So kino-combine ko yung technical at fundamentals. Yun nga lang, medyo takaw sa oras kapag aralin natin ng sabay yung fundamentals saka yung technical. So guys, punta tayo sa ating Instagram at doon natin talakayan ang technical analysis. So guys, nandito na nga tayo sa ating Instagram. So, ang una nating tatalakayin is ang ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So, ngayon, bumaba ulit ang ating PSEI. Nagkaroon siya ng pagbaba ng puntos na equivalent ng 71.59 points or 1.9%. So, negative. So, nagkaroon siya ng tinatawag na pagbaba ng puntos. At ngayon, medyo number of trades niya, so bumababa rin ngayon, nasa 69.48k na number of trades and total volume na 652.40 million. So almost na lang din na baga pababa yung volume niya, then may equivalent siya na 5.36 billion. So yung net foreign buying ngayon is negative 843.92 million. So medyo lumalaki na naman yung net foreign buying natin na lumalabas or mga foreign investor natin na lumalabas dito sa mga company na involved sa ating Philippine Stock Exchange. So siguro may mga ilan na nakaka-apekto dito ng mga issue regarding sa dito sa ating Philippine stock is yung medyo gumaganda ulit yung takbo ng dito for global markets, lalong-lalo na yung US, saka I think na Japan sa napansin natin kanina. So at ilan din sa mga Australian. So yung tiningnan natin sa Yahoo Watch ang about yung mga stock nila sa iba-ibang bansa. So nakikita natin na gumaganda. So baka possible na yung ibang dito foreign investor ay lumilipat sila nililipat nilang kanilang investment yun nga, sa mga bansa na yun na medyo gumaganda na yung ekonomiya. At sa ngayon kasi yung Pilipinas is nasa ilalim pa rin tayo ng tinatawag na, kahit sabihin natin na MGCQ tayo, is medyo dito medyo mabagal pa rin yung ekonomiya natin. So may ilan pa rin ng mga establishment o hindi binubuksan. So ganun ang ating nangyayari. So unang company na tingnan natin is yung ESEN or AC Energy Corporation. So ang gamitin natin is Bollinger Band. So yun nga, na nakikita natin na tulad ng ating nasabi kahapon na baka magkaroon pa to ng green candle ngayon, gawa na yung iba na baka mag-take profit na gawa nitong dito na nagkaroon siya ng red candle kahapon dito nung
ng Thursday. So may indication na may bababa na. So possibility na yung iba is ayaw na mag-take ng risk na or sumugal na iisipin nila na tataas pa siya after na pagbaba na kapon. So ngayon, yung titingnan mo yung stochastic niya is medyo nagkaroon ng reversal yung ating stochastic, pero yung dito yung tinatawag natin na medyo natin guys, ayan, yung past trend line natin na yung kulay blue is hindi naman niya na i-cross above dito sa slow trend line na red. So may possibility na may pagbaba na talaga yung presyo. So ngayon, ang masasabi natin dito is baka yung iba is nag-exit na or nag-take profit na rin, ayaw na nila mag-take ng risk. So yun natin makikita, at medyo nagkakaroon na ng tinatawag na neutral na paggalaw itong ating Bollinger Band. So yung baka suddenly na this coming, bago mag-end ng weekend or yung week natin, baka magkaroon to ng pagnaro yung ating Bollinger Band. So yun nga ang isa, wala ulit tayong masasabing fundamentals, yung nauna pa rin na sinabi natin na yung ka-tie up ni Ayala na kasi yung AES Energy guys corporation is pag-ari na Ayala. So yung ka-tie up niyan na foreign investor, so yung sabi ko nga sa inyo, yung ibang market is gumaganda. So yung ka-tie up nito na foreign investor guys na Australian company or Australian na company doon, naka-base sa Australia, is ibinenta niya yung share niya sa Australian stock market doon sa rival niya na almost 20% yata ng total share niya, na equivalent ng total share niya sa rival niya, na ibinenta niya doon sa yun, sa rival company niya, yung mga stock niya. So possibility na nabasa nga tayo na magtatayo nga ito ng bagong facilities or mag-expand ng panibagong facility sa Vietnam at Malaysia together with Europe, itong AES Energy Corporation. So at dito rin sa Pilipinas na additional dito sa Central Luzon na facilities. So yun siguro ang ating nakikita noon, kaya binenta ng kanyang ka-tie up para i-focus ang ibang investment in Europe and Asia. So yun ang ating masasabi guys sa kay ESN, fundamentals plus technical. So sa mga investor, magandang indication yun. Baka syempre in the future maganda yung kalalagyan ng stock na to. So sumunod guys si Ali. So si Ali guys, based sa kanyang technical is medyo nagkaroon siya ng tinatawag na spin candle ngayon, at nagkakaroon ulit ng pag-narrow itong Bollinger Band niya. So it means na nagkakaroon to ng weakening of trend or paglaylo ng trend. So mapapansin natin dito na yung trend na binigay niya is medyo bullish na rin within 1 week, at ngayon may spin candle siya na red candle, at yung stochastic natin is medyo bumaba yung fast trend line. So may tendency na magkakaroon to ng price na dito, pagbaba muna ng presyo. So kasi nga na yung hopefully naman guys yung RSI nito, so kung napansin natin yung RSI stochastic, so pareho lang naman natin yan na yung indication niya is overbought and oversold din yung trace ng pag-uptrend ng dito ng price. So if the stochastic guys continuously widening yung kanila, yung gap nitong past trend line sa slow trend line, at yung slow trend line is manatili dito sa tinatawag natin na sa baba ng slow trend line, so may possibility na bababa yung presyo. At yung nabasa natin na fundamentals guys kay Ali, so ngayon continuous yung continuous yung pag-sign ng new agreement nila sa leasing. So ibig sabihin nagpapaupa ulit sila na ngayon sa Makati, nabasa natin na sa mga properties nila, sa kasi real estate property to si Ali, so sa mga pag-ari ng mga establishment, so continuous yung new agreement nila with other companies na siyempre gusto yung magbubukas ng panibagong company, at sa mga tinatawag na BPO or Business Processing Unit, so yung mga call center. So yun ang ating nabasa na kay Ali. Ibig sabihin, pumapasok ulit siya sa new agreement na naman na mangungupahan or sa kanyang mga properties sa yung mga company na nangailan ng opisina at yung mga call center. So yun natin nabasa. So ibig sabihin, maganda ang indication yun kay Ali. So may possibility na maganda ang indication niya in the future. At isa pa sa mga fundamentals na ipapasok natin dito is yung tinatawag natin na
yung malapit nang i-allowed ng Department of Tourism yung tinatawag na staycation or pagbukas ng mga real estate properties like condo, hotel sa mga mga local tourists or either siguro sa mga foreign tourists na mag-stay or magkaroon ng event sa mga hotel. So may mga limited sila na mga hotel na, or hindi lang limited, or may mga hotel sila na napapayagan na magkaroon ng tinatawag na staycation or mag-conduct ng mga event. So, possibility na, syempre, Ayala company to. So, may mga maraming itong mga properties, lalo na yung mga real estate properties na involved din sa mga tourism. So, possible dyan, like sa Makati, Quezon City, din dito sa like within Metro Manila, guys. So, makikita natin yung mga kwan ni Ayala. At ngayon din is yung yung pag-boom ng construction niya. So, continuous yung ng construction, yung tawag dito, yung operation ngayon, kasi nga, yung nagkaroon siya ng bond or nag-loan nagkaroon siya ng loan si Ayala sa mga siguro sa Asian Bank or either basta karon siya ng bond na tinatawag, ibig sabihin nun maglo-loan siya o mangungutang siya to sustain na yung mga project niya na matapos. Unlike kaya nga ngayon bilang isa sa mga inhinyero na nagtatrabaho sa kumbaga involved sa mga kwan ni Ayala is continuous yung kwan namin ngayon, halos 24/7 operation namin para ma-meet namin yung schedule. So, yun ang ating masasabi dito kay Ali. So, yun guys, ang mga fundamentals na kwan natin kay Ayala. Ngayon sa technical guys is medyo nga, tinatawag ko sa inyo, baka pag nagkaroon to ng continuous na narrowing itong Bollinger Band, ibig sabihin magkakaroon to ng sideways yung price nito. So, or weakening of trend sinasabi natin. So, hindi naman ibig sabihin na weakening of trend is bababa siya. Either no na magkakaroon ng sideways yung presyo or kakaunting taas then kakaunting baba. So mag up and down yung kanyang price. Yung like this na nangyayari guys. Nagkakaroon ng weakening of trend ang part na to. So yun, baka ito rin ang mapansin natin dito sa in either next day or other week. So yun ating mapapansin dito kay Ali. So sumunod guys is dito. So dito. So ngayon yung stochastic niya, so mula kahapon, so continuous yung pagbaba ng kanyang tinatawag na price candle. So kahapon actually yung closing niya kahapon is siya rin yung closing niya nung yung Monday. So nung nag-gap up siya nung Monday, so ngayon guys continuous yung widening ng tinatawag nitong nung ating Bollinger Band, at mapapansin natin na red candle, at kanina nga, so kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng tinatawag na hammer candle ngayon or inverted T na candle. So medyo ibig sabihin yan, hinila masyado yung kanyang price pababa. So baka may indication na ibababa yung presyo niya, at then yung stochastic niya is continuous yung pagbaba ng past trend line natin, at yung slow trend line natin is medyo lilo yung galaw niya. Ibig sabihin yan, mabagal yung galaw ng, or sabay slow trend line nga pala to. So possibility ang titingnan natin dito guys is pag mag-continuous itong divergence nila o yung paglayo nitong dalawang paglayo ng dalawang trend line to, or possibility kapag pagtuloy-tuloy pababa itong yung slow trend line ay yung past trend line, may possibility na magkaroon ng tinatawag na continuation ng down ng presyo. At ang fundamentals naman dito, wala rin pa rin pagbabago sa atin ngayon guys, is yung tinatawag natin na yung pag-approve ng 25 years franchise contract niya, no, operation niya. So yun ang ating nakikita guys dito kay dito. So at yung isa sa mga company rin ito is gusto rin nila nabilhin yung tinatawag natin na yung Sky Cable, yung binebenta kasi yung Sky, I think binebenta or narinig ko lang naman na nabasa ko lang naman balita yon. So dati tatlo yung may sa Sky Cable, may interest yung si Ayala, so may-ari ng Globe, so magiging duopoly, ibig sabihin kasama na sila sa telecommunication, then sa tinatawag pa na yun sa television, then telecommunication na yung company nila, so may TV na. So unlike dati nasa communication lang yung niya sa mga yung focus yung business nun. Then isa si Dennis Oy na yun may-ari nga nito ng dito company or si MA Holding.
interested din siya kasi nga yung kanya is involved din sa communication nitong dito. So, maging duopoly na rin siya sa tinatawag natin na business. So, dalawa na yung purpose ng kanya business na yon, na isa sa communication and isa sa television. So, pangatlo is yung si tinatawag natin na si Dennis Anthony Oy. So, taga Pampanga yon. So, hindi ko alam kung yung anong business niya. So, interested din siya doon. Then, ngayon, pang-apat guys na nabasa ko is yung si MVP or Manny B. Pangilinan na interested din siya na bili. Hindi ko alam kung bilhin or saluhin yung Sky Cable. So, yun ang ating nakikita guys. So, yun ang ating nababasang fundamentals na about dito kay Dito rin guys. So, may isa sa mga competitor na interested dun sa Sky Cable guys para maging duopoly nga yung tinatawag niya na business niya. So, yun lang guys ang masasabi natin kay Dito. So, ngayon guys, waiting natin kapag continuous yung pag red candle nito at continuous din yung pagbaba ng past trend line nitong stochastic. So, may possibility na bababa muna yung price yan guys. At kapag nagkaroon to bukas, baka mapapansin nyo, baka mag-sideways na yung galaw or neutral na yung magiging galaw nitong Bollinger Band. So, walang narrowing, then walang widening. May indication na weakening of trend na yun. Unti-unti na lang magbabago yung trend hanggang sa magkaroon na pa nag-narrow na itong Bollinger Band natin. So, yun ating masasabi guys. So, muna guys, si Fruit or si Frutas Holding Incorporated. So ngayon guys, medyo gap up ang kanyang opening at mapapansin natin na alos tumungtong na yung tinatawag natin na overbought. So pero wala pa namang overbought indication. Antayin natin guys sa RSI. So may possibilities na baka tumaas pa yung price niyan guys. So ang kanilang siguro guys, para i-clarify natin kung overbought na talaga tong companies is gamitin na talaga natin si RSI guys. So yung tulad ng sinasabi ko nga sa inyo guys, mapapansin nyo dito, si RSI, so ito talaga yung taga-confirm no kung yung company is overbought na or oversold yung nangyayari. So kung mapapansin nyo dito sa kanyang RSI, so nearly in overbought pa lang naman talaga itong si Fruit. So, may indication na may pagtaas pa ng konti itong price niya. So, tatlo kasi yung to guys, yung tatlong indicator na to, RSI, stochastic, saka Bollinger Bands, to nagbibigay nito na tinatawag na overbought, oversold ng company din yung price na trend niya. So, pare-pareho yung indication na ibibigay nila. So, ngayon, sa tatlong ito, ang magko-confirm guys kung overbought na at oversold ng company is itong si RSI. Since na sa below pa siya sa 70, may indication na hindi pa siya overbought, so may possible na may pagtaas pa ng presyo. So mapapansin nyo yung price niya kanina is umabot pa ng 1.32. May indication din siya na natataas pa na medyo malaki pa rin yung volume na pumasok ngayong araw sa kanya. So yung mga nag-sell, so nag-take profit. So yun ang ating So hopefully bukas waiting pa rin tayo sa first hour niya kung may continuation ng pagtaas niya. It means nun pag nagkaroon pa to ng green candle bukas sa first hour, so may possibility na tataas pa yung price niya. Pero kung mag-opening siya dito or yung opening niya bukas is below dito sa closing niya ngayon, so may indication na siya na baka magkaroon siya ng reversal ng price or pati itong mga technical niya dito nating masasabi. So, ang kinaganda lang nito guys ni Fruits sa kanya, sa fundamentals is may nabasa tayong fundamentals nito na nag-acquire ng panibagong property for business expansion, then panibagong head office na gagawin nila. So, ibig sabihin, maganda naging takbo nitong naging rally niya in the first years or kahit ngayong pandemic kasi nga mag-acquire pa siya ng panibagong ng property for business expansion. I think na nabasa ko sa Metro Manila sa Quezon City or Manila sa Quezon City kanina, worth of 60 million. So, yun ang aking nababasa guys para dun sa buko water business niya na tinatawag. So, yun ang ating nabasa dito kay Fruit guys. So, yun nga lang, as a trader, kung isa kang trader, mag-aalangan ka na rin kasi nga, yung RSI mo is nearly na dito sa tinatawag natin na overbought at yung price candle mo is medyo nagkaroon siya ng tinatawag na tumaas niya pero hinila siya pababa. May indication na bababa yung price niya. So, sa mga trader dyan, so, ang mangyayari niyan is waiting tayo bukas. So, ngayon nga, napapansin natin dito na tinaas pala siya nung mga 10:15 pa lang pero yung price niya is nanatili na nung after na ibaba siya sa 10:15 din hanggang sa mag-close yung market. So, wala na yung galaw niya. Ibig sabihin yung
price niya is nanatili na. So in the last 2.5 hours ng ngayong sa stock market ngayong araw. So yun ang ating masasabi dito. So may possibility nga, may indication baka magkaroon to ng downtrend ng price niya or pagbaba ng presyo or weakening of trend. So doon natin mapapansin guys dito kay fruit. So sumunod guys si Holcim. So Holcim negative. So technical indicator niya guys, medyo yung after niya nagkaroon ng narrowing dito. So sa part na to guys, nagkaroon ng narrowing din, nagkaroon ng sideways mula kahapon ay nung Monday hanggang ngayon. So nung Monday nagkaroon pa siya ng green candle, ibig sabihin tumaas pa yung presyo niya. Pero kahapon is nagta-try na siya bumaba at nagta-try na mag-hug dito sa ating simple moving average sa ating Bollinger Band. At yun nga, ngayong araw is yung opening niya is nakahag dito sa ating Bollinger Band. So sa ating simple moving average sa ating Bollinger Band. So may indication na at yung price niya is binaba. So tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. So at napapansin niyo rin medyo nagkakaroon ng divergent or paglaki ng gap ng fast trend line kay slow trend line, at yung slow trend line is nasa taas ng past trend line. At mapapansin nyo rin yung RSI niya, so below siya nag-cross na siya below sa 50. So may indication guys as a trader na yung RSI mo is pag nag-cross below 50, above 50 din, growing below 50 or between going to 30, may indication na bababa yung price. At isa pa guys, nabasa natin fundamentals ngayon dito. So si Holcim guys is parang magbabayad siya ng worth of I think almost half a billion doon sa isang port operator. So yung Sisha port operator na company na regarding doon sa pag-terminate ng contract nila. So baka possible kasi na ngayong pandemic siguro na or 2018 pa yung issue guys eh. So hindi natin alam. So terminate yata yung memorandum agreement ni Holcim with Sisha. So ngayon si Sisha nag-file ng petition, then nagkaroon ng charges na worth of almost half a billion na babayaran niya. So yun lang naman nabasa natin kanina guys sa business world. So mahilig tayong magbasa ng mga fundamentals din. So nalalaman din natin yung mga issues sa mga company. So baka magkaroon din yun ng isang magandang or di magandang indications kay Holcim kasi nga worth of half a billion capital na malulus ibayad mo. So loss of capital yun sa isang company. So yun ang ating maging possible. So may possibility maapektuhan yung nung price ng stock mo sa stock market. So yun ang ating nakikita guys. So sumunod guys si Home. So si Home, so yun nga na kahapon nag-trending na rin to. So yung sabi ko nga sa inyo na nagkaroon siya ng continuation, baka magkaroon ng continuation yung kanyang RSI kahapon. So ngayon kinontinuous niya nga at ngayon nakahag na yung ating price candle. So pero medyo narrowing pa yung galaw ng ating medyo side ang galaw nitong tawag dito yung Bollinger Band is medyo sideways pa or neutral pa. Pero nung kanina guys, medyo bumuka na to. Pero kasi gawa ng nag-down yung price, so bumalik yung itong kanya. So may indication kasi guys na napapansin ko na kanina to na may pagtaas ng presyo. So, kung akala ko na magtuloy-tuloy yung price niya na pagtaas, so umabot siya sa 16.14 na price, or I think 16.14 na price na kanina. So yung high niya 61.15. So every 15 minutes candles guys. So titingnan natin, or every 5 minutes candle. So 15 na lang para medyo madaling tingnan guys. So nung pa lang guys, 9:30 pa lang medyo gap up na yung opening niya. So sa opening pa lang guys, umangat na agad siya. So at that hanggang sa magkaroon ng 10:30 din, unti-unti na siyang bumaba. So yun ating napansin kanina. Akala ko nga ng mga 10:30 is na siya. Tuloy-tuloy yung pagtaas niya. So sabi ko maganda yung magiging indication nito. At nagka-cross na, so above na yung price niya sa ating simple trend sa ating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So at kanina medyo bumuka na itong may pag-widening na itong Bollinger Band. So sabi ko baka tumaas na. At yun nga, yung nakikita natin dito, mapapansin niyo yung medyo widening itong
itong stochastic natin at itong fast trend ay yung natin is yung RSI is nagtatry siya na mag-cross above 50. So baka bukas, baka another green candle na ibigay niya sa atin. So may possibility na lumaki yung or tumaas yung price niya. At isa sa mga fundamentals sa nabasa natin about kay Home, so nagkaroon siya ng study na parang i-expand nila yung operation nila or another idea. So hindi ko alam kung magtatayo sila ng mga establishmento dun sa mga nabasa ko kasi kanina, kasi may-ari ng Home is Villar Company, so kay Villar. So si Villar is may mga real estate property na ng Vista Home Village or Amelia Home. So ang nabasa ko kanina doon, so pinag-aaralan nila kung paano nila i-expand yung business nila na itong kanito retail company na All Homes na to. Kasi kanto supermarket to guys. So makikita natin to sa mga mall, nakikita natin sa mga Star Mall. So yung All Homes na to, so ngayon pinag-aaralan nila na parang new channel na or new strategy na gagawin nila sa business na to, na ma-expand through dun sa mga real estate property nila. So hindi ko alam kung magtatayo sila ng maliit na store like 7-Eleven na style, na para yung mga nakatira doon ng mga homeowners or nakatira doon sa lugar na yon, sa village na yon, is doon na bibili. So yun ang may possibility natin nakikita guys. So sa technical guys, may indication siya na pagtaas kasi nga yung yung volume niya is medyo malaki ngayong araw. So baka may continuation pa to bukas ng another na pagtaas ng volume dito guys. At yung price niya rin is na nag-try na rin siya bago siya nag-low sa 6.03, is nag-try na rin siya na mag cross above dito sa simple movement sa price na 6.15 kanina. So baka may indication din bukas na may pagtaas pa siya ng kaunti guys. So hinila lang siya ngayon guys. So possibility baka may gustong sumabay sa stock na to. At yung nga, mapapansin mo yung technical niya, medyo maganda guys ang binibigay. So ibig sabihin may pagtaas ng presyo kasi napaka-divergent nitong gap ng dito nung simple yung sa stochastic ng fast trend line kay slow trend line, at yung trend line nitong si RSI is nagtatry na mag-cross above 50. So yun ating masasabi guys. So due to guys ay MEH, so Metro Alliance Holdings and Equities. So kanina guys medyo huge ang pagtaas nito. So kaya mapapansin nyo nasa nearly na siya ng overbought na scenario. Kung mapapansin nyo yung RSI niya nasa below 40 pa siya kahapon. Pero ngayong araw, napaka-huge ng pagtaas ng kanyang price. At nga, kanina, so may stock tayo na dito. May nakaposition tayo dito nung nakarang araw pa. So, dito sa part na to. Ay, nakarang linggo pa pala ako nakaposition dito sa kahapon. Monday lang pala. Nung Monday lang pala ako pumisisyon pa nung Friday. So, basta nagposisyon ako dito guys sa price niya na 1.56. I think 1.56 yung position ko sa kanya sa nung nabili ko siya. So I think basta last week siguro yun. So kanina naibenta na natin siya sa 1.93. So hindi na tayo nag-take ng na tumaas pa. Kasi nung pagbukas ko kanina ng tinatawag dati na na dito ng ating sa cellphone, yung sa application sa cellphone na Instagram, so nakita natin na 1.94 na siya, pero bigla naman siya bumagsak ng 1.90. So pero at that time may pinosisyon na ako sa isang broker ko na worth of na may value siya na 1.93. So nakapag-take na tayo ng gain dito kasi nga ang minsan kasi itong si tawag dito MAH guys, medyo pag yung ganitong pagtaas guys na nakikita nyo, napaka-unusual. Ibig sabihin yan, may isang red candle na susunod yan guys. So kanina hindi na tayo nag-redeflay. So pinosisyon ko na agad na muna siya sa 1.93. In-expect na baka bumalik siya kasi nung bago ako mag-position is bumaba siya ng 1.90. Pero nung nag-open na sa 1.94. Then
nakita ko bumagsak na 1.90, then in-expect ko baka umangat pa hanggang sa 1.93 kasi nga yung asking nung time na yon, yung bid volume sa asking volume is medyo malaki yung gap, so nasa 1.90 yung bid volume, then asking volume is nasa 1.94 doon, kaya pinosisyon ko siya sa 1.93, then na-sell naman natin siya, so nakapag-take profit na tayo dito. So ngayon guys, medyo unusual siya, so hindi ko alam kung may continuation pa siya bukas kung na pagtaas ng presyo. So waiting ako kung bilang trader is waiting ako. So mapapansin nyo yung mga nakarang araw wala siyang kwan guys. Wala siyang volume, pero kan ngayon napaka-huge ng volume niya. So ang required niya lang na volume is 530.25k, pero yung volume niya ngayong araw is umabot ng 7.945 million na volume. So napaka, kumbaga times, hindi lang times 10, times 14 pa yung nangyari sa price niya guys, naging times 14 or times 13 pa yung volume niya. So medyo huge guys, so kaya hindi na tayo nagdalawang isip na kanina na bitawan na yung stock na natin dito, na bili natin dito nung nakarang linggo, kasi bumili tayo dito guys nung nakarang linggo guys, nung I think, hindi ko alam kasi may napansin ako dito na nagtatry siya na mag-cross dito sa simple moving average ng time na yon dito sa ating Bollinger Band, at yung Bollinger Band niya medyo yung pag narrow niya, nagna-narrow na siya, ibig sabihin weakening of trend na yung nakikita natin dito. So ngayon, at since na yung price niya, candle niya is medyo mababa na, so trinay ko na i-position yun, then ngayon nga after a week siguro na ibenta na natin. So ngayon guys, sa akin dito kay MEH, wala akong makikitang maganda as a trader kasi nga nearly na siya dito sa overbought scenario yung dalawang ito. So itong part na to, itong ibig sabihin ng kwan is kung iisipin mo is overbought na siya, ang ibig sabihin nitong dito sa ating Bollinger Band yung price candle mo, pero may pangalawang ibig sabihin to na may pagkakataon pa na tumaas yung price. So at ngayon nga yung stochastic niya, so baka kung itatry niya i-reach to bukas guys, yung mag-reach ang stochastic above sa 80, so may possibility na may pagtaas ng presyo. So waiting, ang gawin natin, wait tayo sa panibagong na candle na ibibigay nyo. So kapag yung opening niya bukas is above dito sa closing niya, or gap up dito, may gap up dito sa closing niya, may possibility na may itataas pa yung presyo niya. So yun ang ating nakikita, at yung kung i-break niya yung RSI 70, so yung ating nakikita sa technical nito sa image. So sa fundamentals guys, wala akong mai-share na fundamentals sa inyo kasi nga ng dito na wala akong nababasang fundamentals about sa company to, maliban na lang nung 2015 pa yung nabasa ko, ay 2019 pa pala na fundamentals, so medyo matagal na rin yun guys. So sumunod guys is yung CMM. So CMM, wala rin akong fundamentals ngayon, so yung price candle niya, so may indication to guys na tumaas yung price niya guys, kasi nga napapansin ko to nung nakarang araw. So yung red candle, yung green candle na to ng Monday, ito na yung pinansin ko guys. So nagtatry siya na mag-cross above dito sa simple moving average, then hanggang kahapon is nagtatry pa rin siya, at hanggang ngayon na mag-cross dito. So kanina mapapansin mo ulit yung candle nito every 15 minutes, price candles guys, is tumaas sa opening. So sa opening guys, umangat na siya guys, nagtatry, pero at the end kasi hinihila siya guys. So may possibility guys na merong gusto pang pumasok na buyer bago siya magkaroon ng gap up, since na yung RSI niya is above 50 na, above 50 pa lang naman, so may indication siya guys na may pagtaas ng presyo. At ngayon guys, yung mapapansin nyo, yung Bollinger Band is medyo neutral yung galaw, o nagkakaroon siya ng sideways na galaw based dito sa mga price niya, at neutral yung ating Bollinger Band. So at ngayon guys, medyo malapit siya dito, nakahag siya dito sa ating simple moving average. So may indication siya na tumaas yung presyo, kasi nga kanina try na tayo na ihilahin to guys, since kahapon pa or nung Monday pa na ihilahin yung price niya pataas. So yun natin masasabi dito kay Merrimart or AMM, pero wala tayong nakikita guys na fundamentals, kasi wala tayong nabasang fundamentals dito. So regarding lang sa report niya nung nakaraan, so yung report lang ang fundamental niya, latest fundamentals nakita natin doon sa news. So yung revenue niya, so negative lang siya ng 3% sa net income niya. So medyo nalugi siya ng almost 5 point, net income is 5.32, so negative siya ng 3.01. So may ibig sabihin
medyo nalugi yung capital niya, hindi kan. So second quarter pa lang naman na report to. So wala pa naman third quarter. So possible sa yung third quarter guys is medyo maganda na yung report no. So tingnan na natin yung report guys ng third quarters. So yun natin binabantayan guys. At kung mapapansin nyo rin yung stochastic niya, yung medyong karoon ng divergent o paglayo ng yung trend line na to guys, yung pagdalawa ng trend line. So yun ang ating bantayan guys na candle to. So baka possible bukas kapag nagtuloy siya na mag-hug dito guys, at baka magtuloy-tuloy siya ng gap up hanggang sa Friday. So yun ating tingnan guys sa kay MM. So magandang indication din si MM guys na bantayan. So neutral lang araw siya, nag-neutral na guys yung galaw niya guys. So yun ang ating tingnan guys sa kay MM. So sumunod guys si Tech. So si Tech, so medyo above na. So may indication na nagkaroon na kahapon ng widening yung kanya, yung Bollinger Band, at ang binigay niya is green candle. So medyo napaka-huge ng opening at nag-cross above na talaga si simple moving average at kinonfirm na agad yung trend na sinasabi. So dalawang green candle at ito is medyo doji or dragonfly candle to masasabi. Ay, hindi to dragonfly. So long leads doji to na candle. Trinay na mag-up na siya nung kanina. So tingnan natin yung galaw nitong every 5 minute candle. So yun nga guys. So opening pa lang, so tinataas na yung price niya, pero at the end ng every 5 minutes, after 15 minutes guys, binaba rin naman yung price niya. Then hanggang sa mag opening is hindi na gumagalaw yung price niya. So may pagtaas man ng konti, then at the end hindi naman ganun kalaki yung inaangat ng price niya. So 0.07 lang. So may indication na tataas yung price nitong si Tech guys, based dun sa ating technical, kasi nga yung RSI niya is nandito pa naman, wala pa naman sa above 60. So mas nag-cross above 50 to, baka may magkaroon ng continuation na mag-above hanggang going to 70. Itong doji candle na green candle at medyo gap up naman yung opening. So yun atin masasabi dito guys. At yung stochastic naman niya, so may tendency naman na magtagal yan dito sa above sa 80, kasi nga yung stochastic guys, hindi man ibig sabihin na above na sa 80 is overbought na siya. So may indication pa rin siya na tumagal siya dyan. So as long na itong RSI mo is hindi pa nag-reach dito sa 70 or above 70. So hindi pa masabing overbought yan. So yun natin makikita kay Tech guys, may pagtaas ng presyo. So may mga huge volume. So medyo huge, mga 2 araw yung volume niya guys. At ngayon guys, ang kuha natin dito is technical to, diba? Yung kuha natin is fundamental. So sa fundamentals guys kay Tech, ang ating narinig about dito guys kay Tech na fundamentals, yung US na company na Silicon Valley, yung counterpart nitong Certec, ng tech company sa US. So si Certec dito sa Pilipinas, siya yung involved siya sa paggawa ng yung mga sa electronics guys. So involved siya sa mga gadget electronics. So possible yung mga conductor, so kung ano-ano pa man yan, basta involved sa electronics. Then yung counterpart niya sa US na Silicon Valley guys is nagkaroon ng agreement I think sa mga company doon sa US na involved din sa mga telecommunication company. So ang kanilang naging agreement guys ng Silicon Valley with the other US company is sila yung magsusupply ng new antenna for 5G network. So yung Silicon Valley ang isa sa magsusupply ng antenna sa mga US company na involved sa telecommunication para sa upgrade ng 5G na internet sa US. So indication na maikuha na rin niya si Tech, may indication na maganda rin magiging takbo nito si Tech sa Pilipinas, kasi nga si Silicon Valley guys dito sa Pilipinas, siya yung nagsusupply ng mga gamit nga na para sa technology. So possibility na maghihingi din kumbaga yung mga gadget, yung or mga gagamitin ng Silicon Valley na i-supply doon sa US, may possibility na
isang Pilipinas or company na to sa Pilipinas, yung Certic Holding Philippines Corporation, ang mag-supply sa kanila. So, yun ang ating nakikitang magandang indication kay Tech guys. So, possibility, nasilip na to ng mga ilan sa mga trader, nabasa na rin siguro to kasi yung mahilig magbasa ng mga technical or mga fundamental o nagre-research talaga about sa stock market guys. So, yun lang guys ating masasabi guys sa ating pagre-review ngayon. So, technical plus fundamental. So, sana nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng ideya sa inyo. At lagi kong sinasabi sa inyo, ito ay ginagawa kong video na about sa pag-aaral ko ng technical, then minsan sinasama ko ng fundamentals, is gabay lamang o pagbibigay lamang ng ideya. So, hindi ko ipinipilit sa inyo na yun ang company na bilhin nyo or dito kayo mag-trade. Kasi nga, guys, sa lagi kong sinasabi sa inyo, maraming magagandang company, guys, na ngayong araw na maganda yung naging takbo. So, yun ang aking masasabi, guys, sa mga company na ito. So, hindi lang ito lang nag-trend based sa top gainer, top volume, top losers, most active. So, then yung mga issue na nakaharap nila sa yung ano pa iba na basihan para maging trending ka ngayong araw. So, nandiyan sina Euro guys. So, GSMI naging maganda rin takbo ngayong araw. So, at ang isa is sina DNL, so RSI. So marami guys, si Max, si Axelom. So maganda rin naging takbo si All HEC or Ayala Logistic Land Holding Corporation. So maganda rin naging takbo nila guys. So naging mataas din at maganda rin naging volume sa kanila. FNI, so involved sa mining. So sina Bita. So, yun guys ang ating masasabi ngayong sa inyo. So, ito is gabay lamang sa inyo para lang magkaroon kayo ng ideya about sa technical analysis. At sinamahan ko na rin ng konting fundamental. So, baka ang iba sa atin ay hindi alam yung mga issue about sa mga company na to. So, guys, yun naman ang ating masasabi sa inyo. At maraming salamat sa inyong panonood.